Good evening, cuties. So ginawa ko lang ng separate video yung updates para kahit papano sa mga nahihirapan umintindi sa baka hindi nila kasi makuha kagad pag naka-type. So ginawa ko siya ng separate video. So ito yung unang yung update sa regarding sa nangyaring implementation ng LTFRB. First, yung auto accept adjustment. Dati ang auto accept natin is ang free cancel niya or free ignore is 8 seconds. Ngayon pinahaba na nila from 8 seconds to 15 seconds. Free cancel yan. So removal of manual accept, wala na pong manual accept ngayon starting December 15. Lahat po ay naka-auto accept na. Ang driver timeouts din ay naka-adjust at in-adjust nila, nagkaroon din ng adjustment from 5 to 10 minutes adjusted to 1 to 5 minutes na lang. Pero ito yung ano dyan, ito yung maganda dyan kasi dati pag na timeout ka from 1 minute tapos din nagkaroon ka na uli ng timeouts, so lumulobo, humahaba yung timeouts niya. Ngayon in-adjust siya ng 1 to 5 minutes. So kung na timeout ka sa unang timeout, then nakabalik ka kagad, then na timeout ka uli, so merong pattern pa rin na mahaba yung timeouts pero hindi na ganun kahaba. Pero hindi ini-encourage ng cuties na gawin yun kasi once na ma-timeout ka, ibig sabihin hindi lang isa or dalawa yung in-ignore or kinancel mo. Marami yan. Marami yung pattern, ganun yung pattern nun. So sabi example natin, nag-cancel ka ng 5 or nag-ignore ka ng 5, so mata-time out ka. Then pag nakabalik ka na, ginawa mo uli, mata-time out ka uli. Tama po ba? So yung ganon, hindi na masyadong mahaba, ibinaba nila ng 1 to 5 minutes na lang. Pero hindi yun namin ina-encourage na magpa-time out kayo na magpa-time out ha. Siguro sa mga 5 booking na papasok sa inyo, imposible namang wala kayong magustuhan sa 5 na yun. Umuwi na lang kayo, huwag na kayong bumiyahe. Asahan natin na mas magiging maluwag yung pag-free cancel dahil nga sa pananakot ng LTFRB or implementation nila na show cause order sa mga magka-cancel. Pero hindi pa rin po ito rason para abusuhin yung pag-cancel ng booking. Tayo pa rin maaaring mapatawan ng extreme cancellation. Pwede pa rin po mangyari yan sa loob ng Grab. Ang free cancel is yung may timer. Yung late cancel is yung inaccept mo na, tapos on the way ka na sa pasahero, bigla mong kinancel. Yun yung mahirap. Kasi yun ay invalid cancellation, hindi yun valid cancellation. Meaning, ginusto mo siyang pick upin, then nung bumabaybay ka na papunta sa kanya, bigla ka na traffic, tapos kinancel mo siya, maaari po kayo mapatawan nun ng penalties. Yun guys, sinasabi nila first offense is 5K at mapatawag kayo, show cause order. So isa-isahin nun natin yung mga valid cancellations mamaya. Ano pa, yung mga bagong updates, warning lang talaga sa nangyaring update na to. Number 1, wag nyong ipapa-cancel sa passenger or any mode of communication para ma-cancel yung biyahe. Wag nyo pong gagawin yon. Once na kayo ay may screenshot ng passenger at i-report ho yan sa Grab or sa LTFRB, nako po, yun ang magkakaroon tayo ng malaking problema doon at baka hindi kayo aksyonan ni Grab or di kayo matulungan kasi sa ganung violation kaya wina-warningan na kayo na wag nyo yung gawin hanggat maaari or hindi, wag nyo na talagang gagawin. Yang una, at actually dalawa lang yan ang gusto ng counterhead natin is yung wag ipa-cancel sa pasahero yung booking, kahit anong klaseng communication, message or tawag, wag, or wag mag-late cancel. Or at least pwedeng mag-late cancel ka kung malalagay ka sa alanganin. Ano ba yung mga nasa consideration sa late cancel? Halimbawa, papunta ka na sa pasahero mo,
Nabangga ka ngayon. Hindi na kaya tumakbo ng sasakyan mo. So valid 'yon. I-report mo lang siya. Kaya nating pangatawanan or ipagtanggol yung ganong klaseng cancellation kasi nga on the passenger nagkaroon ka ng aberya, emergency, kaya hindi mo siya na pick up. So valid 'yon. Ano pa? Halimbawa, papunta ka rin sa pasahero mo, naplatan ka, wala kang reserba, kailangan mong pumunta sa vulcanizing shop o kung saan, ipaliwanag mo lang sa pasahero mo yung senaryong nangyari sa'yo. Ngayon, kung sasabihin niyang hihintayin kita, ay wala po kayong magagawa. Puntahan niyo po yan. Hindi niyo po pwedeng i-cancel yun. Or wag niyo sasabihin sa pasahero niyo na, ma'am, naplatan po ako or sumabog po yung gulong ko. Paki-cancel na lang po. Iwasan niyo pong gawin yan na mga cuties. Dahil ito ang pinakamabisang paraan para kayo ay mapadala ng kinakatakutan ng lahat, yung show cause order na in-implement ng LTFRB ngayon. Yung update sa SETD, dalawang 15 minutes break. Ibig sabihin, pag nag-SETD ka, pwede mo na siyang i-off. Magkakaroon ka ng 15 minutes break. So, dalawa yon. So, halimbawa, nag-SETD ka. SETD mo, Monumento to Calamba. Then, may pumasok na booking is from Makati. Makati is still on the way to Calamba. Then, na-traffic ka, napagod ka. In-off mo muna siya for 15 minutes. After 15 minutes at hindi mo binalik yon, mawawala na yung SETD mo. Or, pwede mo pahabain yun. Halimbawa, kasi dalawang 15 minutes eh. Basta hindi ka lalampas sa 15 minutes, 14 minutes 58, 14 minutes 59, pwede. Then toggle on off mo uli. Pag na-off mo, another 15 minutes yan, pero dalawa lang. Dalawang 15 minutes break lang yon. So kung dalawang 15 minutes, 30 minutes yon. Tapos isang added one quota, total of 4 rides na. Pero ganun pa rin ho yung senaryo ng natin ng SETD. Once na merong papunta, then in-ignore nyo or hindi nyo free cancel, counted ho yun as 1. Yung surge pricing bumaba sa 1.5, pero I don't think so na malaking epekto to sa atin. Kasi ang pinag-uusapan dito is yung sa rush hour lang. Alam nyo po itong nangyaring update ng LTFRB, sabihin ko sa inyo pabor to sa ating mga driver, maniwala ho kayo sa akin. Pabor to. Hindi naman buong araw rush hour or peak hours. Anong oras ba nag-start ang mga rush hour, peaking hours? 7 a.m. to 10, then 4 to 6 o 4 to 7 or 4 to 8. Doon lang siya. So, hindi to malaking kawalan sa atin. Actually, alam nyo kung bakit? Pabor ito. Paano ko nasabing pabor? Kasi nagkaroon na tayo ng per kilometer pick up. Wait lang i-explain ko mamaya. Yung pick up fare adjustment, yung pick up fare na adjust din. For 15 pesos na siya per kilometer. 4 kilometers minimum per booking. So 60 pesos plus yun. Nagdagdag ng fare hike. So nagdagdag ng 30 pesos fare hike plus 30 pesos on the top of base fare ng Grab. So 30, 60, 60, 120 lahat yon. So total of 120 pesos sa hindi rush hour. Sa hindi rush hour pag non-surge hours. So malaking bagay na 'yon sa atin. Then inaasahan po natin ito na hindi mawala mga barya-baryang biyahe na ayaw natin kunin. I'm sure mawawala. Parang kanina nangyari 'yon kay Ka Ronald Yung mga dating 64 naging 90 plus na ngayon. Parang gano'n na nangyari. Pero anyway, baka gradually nang inayos ni Grab. Ngayon, instead na sa December 15 niya pa gagawin. Then, Grab Ed's goal is to make drivers' earnings still the same. So, yun ang goal ni Grab,
yung earnings natin hindi mabago, bagkus madagdagan pa. Variable 10% commission, posibleng makaranas tayo ng mga 0% commissions. Negative na yun, si Grab na siguro mag-shoulder nun. 0%, sino ba ayaw nun? Tapos yung pick up radius adjustment, mas palalakihin yung radius para sa mga accessible na pag-cancel or valid reason. Marami dun eh. May mga no-show, too many passengers, etc. May booking na pet, tapos hindi siya nakabook ng pet. Yung mga nabanggit na updates ay unti-unti pong may implementa. Gradually siyang i-implement until December 15, kaya patuloy pong obserbahan yung mga pagbabago, yung mga changes sa mga booking nyo sa mga biyahe. Yun lang po, maraming salamat. Regarding dun sa valid cancellations, wag po kayong matakot or wag kayong mag-alala sa mga senaryo na ganon. Kasi tandaan nyo po, meron po tayong due process sa ganyan. Hindi naman pwedeng pag nag-cancel ka, papatawag ka agad. May due process yon. Dalawa lang naman ang gusto ng ating country head. Una, wag kang makikipag-commute o wag mong ipapa-cancel sa passenger yung booking o yung biyahe. Any mode of communication, wag tawag, message or kahit ano naman pa-cancel mo. Wag niyong gagawin yun. Kasi once na kayo ay ma-report, may screenshot, at ipadala sa LTFRB Grab, magkakaroon kayo ng penalties and show cause order. Pangalawa, yung papunta na kayo sa pasahero nyo, bigla nyo kinancel kasi traffic, ganyan. Once na inaccept nyo yung booking, 100% puntahan nyo. Hindi pwedeng magdadahilan ka kasi traffic, hindi yun valid cancellation. So pinababa naman ngayon yung peak hours, especially yung pick up time sa mga tawag nito sa mga peak, mga rush hour. So asahan nyo na magiging maganda yung biyahe itong December. Kasi sa akin lang for me, yung ginawang updates na to, hindi makakawawa ang driver dito, maniwala kayo sa akin. Ang mas pabor to sa atin kasi nawala man yung surge natin, nagkaroon naman tayo ng fare hike, nagkaroon tayo ng adjustment sa per kilometer, tapos meron pang on top of the base fare ng Grab. O di ba sa 100, kung susumahin mo yon, so 15, 30 plus 30, 60 plus 30, 90 plus 30, o di 120 lahat sa non-peak hours yun, sa hindi rush hour. Yun lang yung gustong mangyari ni Grab. Makipagtulungan tayo sa kanya para rin naman sa mga driver to, maiwasan yung pagpapatawag, yung show cause order, maiwasan yung mag-penalty yung mga driver ng penalting isinaad ng LTFRB. So gawin na natin guys hanggat maaari. So yung mga valid cancellations naman, especially si Lance, alam ko medyo hindi mo nagustuhan yung kasi nga hindi mo pa naririnig yung updates, pero pare, I'm sure pabor na pabor sa atin to. Yung mga valid cancellations, siguro alam nyo naman ano ba yung mga valid cancellations. Wala yung pasahero sa pick up point, yung passenger no show, over luggage or too much passenger or over luggage, valid cancellations yan. Pet, booking with pet pero yung booking niya hindi with pet. Ano pa yung mga valid cancellations? Vehicle used for emergencies,
nangyari sa akin yan na ginawang ambulansya yung sasakyan ko. Hindi ako pumayag kasi itutupi lahat ng upuan tapos ihiga doon yung pasyente, so hindi ako pumayag. Ano pa ba? Yung booking is gamit lang, walang sasakay or express, parang ginawang express, walang passenger na sasakay. Yun lang. Alam nyo naman siguro yung mga valid cancellations. Once na yung mga valid cancellations na yung nangyari sa inyo, wag na po kayong matatakot na i-cancel yung biyahe. Kasi yun, sa paraang yun, at i-report na rin, syempre, sa help center, kayang-kaya namin kayong ipagtanggol sa paraang yun. Dahil merong report, meron kang pinangahawakan na report na yung kaya mo kinancel na yung biyahe na yan is yan ay valid cancellation. Ano mga kapatid, ano pa ba? Yun lang. Basta tandaan nyo yung dalawa. Wag nyong ipapakancel sa passenger yung booking, and wag nyong ika-cancel or yung biyahe pagpapunta na kayo sa pasahero nyo, or yun tinatawag niya late cancel. Ako hindi sa pagiging ipokrito, ginawa ko yan ilang beses na, napakaraming beses na yung papunta ako sa pasahero, tapos na bad trip ako, kinancel ko, ina-accept ko na yung booking, tapos papunta na ako sa pasahero, na traffic ako, kinancel ko. So sa akin yun, call ko yun. Pero hindi ganyan yung mga dati pa, nakaraan taon, yung ngayon hindi. So yun, hindi namin ini-encourage sa QT Council na gawin yun kasi mahirapan ho kami ipagtanggol kayo. Tandaan nyo po. So yung mga updates na to, asahan nyo na pro driver ho ito, hindi ho to pro passenger, maniwala kayo sa akin. At saka yung pala, yung booking na sa free cancel, hindi kayo basta-basta may screenshot ng passenger. For example, may pumasok sa inyo na booking, kumbaga nakita nyo na yung passenger kung saan yung booking niya. Sa passenger, hindi niya pa kayo nakikita. Ganun yun. Ngayon, kung hindi nyo gusto yung lugar or alanganin kayo sa lugar, pwede nyo i-cancel yun. Yun yung magandang update. Kasi anong i-screenshot sa inyo ng passenger? Wala. Dahil hindi pa yan darating sa kanila. I think ang sabi is 8 to 15 seconds. Let's say i-maximize na natin 15 seconds. So maximize natin within 8 seconds. Within 8 seconds, pag pumasok sa inyo yung booking, makikita nyo na yung booking ng pasahero. Pero yung pasahero, hindi niya makikita na ikaw yung nag-accept. So wala silang i-screenshot kung sakali, di ba? Maganda yun para sa atin. So remind ko lang uli yung dalawa na wag nyong gagawin. Wag niyo ipapakancel sa pasahero, at wag kayong magle-late cancel. Yung papunta na kayo sa pasahero, bigla nyo i-cancel. So ginawa ko lang na separate video to. Then ano ba sa English ng buod, isisend ko sa main GC yung pinaka highlights, highlights ng update, para kahit papaano mabasa nyo rin. So salamat cuties, ingat kayo.